taon ko nang iniinda ang aking karamdaman. Karamdaman di na walang karamdaman unti-unti akong pinapatay. Pero hindi ito ang mahalaga sa ngayon. Ulila ako sa aking amang ina. Kami ng kapatid kong si Beatrice. Matagal mo kaming iniwan ng aming mga magulang. Isang bagay na palaisipan pa rin sa amin hanggang ngayon. Tanong na kailan may hindi pa nasagot. Tanong na matagal na namin pinuusan pa. Teresa, bilisan mo kami na tawag na tayo sa bahay ampunan. Malay mo ay may pumili niya sa atin. Bilang kami ng mga anak. Kaya ayusin mo ang iyong sarili. Masusunod, ate. Ngayon ang araw na itinakda. May darating na mga bisita para mamili ng kanilang mga aampunin. Cassandra, maghanda ka ng iyong sarili dahil ikaw ang pinakabata. Malaki ang posibilidad na ikaw ang kunin ng mga panahon darating. Opo, matrona. Palagi kayo magpapakabuti. Minsan lamang may dumalo sa bahay ampunan. Ayusin ninyo ang inyong mga sarili. Nariyan ang mga panahon na umalis kayo. Halika kayo at pumasok. Sabihin niyo lamang mag-asawa kung sino ang ninanais na inyong pusong mapili bilang inyong anak. Madam, ako po. Iinutin ko po kayo gabi. Cassandra, hayaan mo ang panauhin ng pumili. Bigong bata. Sige, pag-aaralin ka namin hanggang koleyo. Mag-aaral ko sa kanya mag-pro na numero. Ako rin. Mukhang masaya yung bata. Tara na at sumama ka sa amin. Huwag ka na umasang itulong sa ating Beatrice. Sapat na magkasama tayo. Ipagpubayan na natin sa kanilang pagkakataon. Alam ba mahihirapan na ang puso? Sa paulit-ulit na pagkakataon na nasaan na rin hanggang iiwanan na naman tayo. Bakit ba nakahihiraan ko? Kaya ngayon ay mapagkatata ang aking tingin. Puso wala sa aking damdamin. Pero kung nandyan ka, di magmamadali ko lang katabi hanggang sa huli kong muti. Inagahanap na kung ano sama-sama dahil ikaw ang kailangan ko. Pinipilit ko, pipilang basta't ikaw ang kung meron buhay sa aking buhay na siyang tanlaw. Ikaw ay lang. Ako na ang tutupok sa kanilang dalawa. Mag-aaral ako sa magkapatid. Lalo na sa'yo, Iha. Teresa po ang aking nanay. Ilang taon na ang nakalipas nang kupupin kami ng aming bagong ina na si Zamora. Ang aming ina na pagmahal at higit sa lahat ay napakabuti. Ngunit, hindi ko na itatanggi ang siyang labis ko pa rin nagpangulila sa aking tunay na mga magulang. Teresa, gabing-gabi na nagbubuklat ka pa rin ng iyong aklat. Matulog ka na. Ano ba narito ka? Beatrice, kailangan mo muna akong mapag-isa. Kung alin ang iyong nais. Basta't siguraduhin mo, kaya ko ang aking sarili. Hindi na ako bata. Beatrice, hayaan mo na ang iyong kapatid. Tayo na patulog. Mahabaging Diyos ng lahat, ang tiwala ko sa iyo ng kapantay. Mahal ko ang aking ina na si Zamora. Ngunit, normal lamang na
Patawarin mo ako. Mag-iingat kayo. Halina! Beatrice, hindi ko alam kung maniniwala ka sa akin, pero hindi na naman ang nangyayari sa akin. Noon ko pa alam, Teresa. Noon ko pa alam na binabagabag ka ng masamang espiritu. 20% ko pa lang ang pinalalaman mo, Beatrice. Ano pang meron ka? Sa tuwing nananalangin ako sa Diyos, Jesucristo? Oo, tama ka. Ayan ang pangalan na nakabalago sa masamang espiritu. Kaya inaatakan nila ako. Ngunit, sabi ng banda nito, tila ba'y mas pinag-iinit ako ng Diyos. Sa paraang minsan ay parang naglalagab ang aking kaluluwa. Umaapoy sa aking mga kamay. Hindi kita maintindihan. Hawakan mo ang aking mga kamay. Hindi ko ba nararamdaman ng aking init? Parang nawawala sa pag-iisip, Teresa. Hindi mo ako naiintindihan. Beatrice, kung hindi totoo ang makakapagpagaling sa'yo, may kilala ang makakatulong sa'yo. Halika na! Bakit itong katawan? Malaki ang hinaharap. Pwede ko! Malaki ng gabihan! Kung gusto mo, sumama ka na sa akin! Beatrice, umalis ka na rito! Huwag mo naman tayo nila ko babae! Pagbibigyan mo naman ako! At makakabigyan mo kasama ng ligtas! Subukan mo siyang hawakan. Tignan natin kung ano palalagyan mo. Yun ang bahala dyan. Panginoon, tatlong bahay ang ginawa ako. Protektahan niyo nawa ako sa pagkakataong ito. Wala makakakulong sa iyo ng hirap! Akin ka ng gabi! Parang kung nagkakapo sa init! Tara na! Tulog na tayo! Pagdihin ang lakas! Hindi ka na marito, Teresa, upang tawagin ang mga matutulid, kundi ang mga makasalanan upang magsisihi. Narinig mo ba ang naririnig ko? Teresa! Alis ka na! Ay! Nakakapasok ang iyong init. Hindi ko parang iyong temperatura. Tila ba'y nag-aamoy ka? Anong meron sa'yo? Alis lamang ako. Beatrice, hindi ko rin alam. Hindi ko maintindihan. Nararamdaman ko ang kalakasan ko ngayon. Tila ba'y hindi ko makontrol. Beatrice! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka sa akin! Beatrice! Ang gunamas ni Arriba de Alabar na pangkro del business tama! Risa mo yung siya itong kunabe! Jesus Maria! Sino naman kayong mga bulo na gumagambala sa aking gabi? Gusto niyo? Kunin ang aking maluwang pasod. Adun lamas ni Arriba! Adun lamas ni Arriba! Adun lamas ni Arriba!
Medusa. Ako ay si Medusa. Ako ay si Medusa. Pangalan ko'y kasing ganda, mukha kong kay saya, mananatilisita ang mapapatingin. Kilala na wala pa na luna, kailangan mo kapangyarihan, tiyak na sa akin yan. Di ko kailangan magpahimwala. Ako'y nakikinig sa aking pinuso. Ako ay si Medusa, aking karapina. Di magpapakinig sa sasabihin ng iba. Ay si Medusa, ang ako ang karisma. Aking karisma tunay na pina. Tuwing ko'y napapala, narinig ang tulungan. Kaibigan at malaya, ngunit ko'y hapa-hapa. Kailangan na makita, wala pa na luna. Kailangan mo kapangyarihan, tiyak na sa akin yan. Di ko kailangan magpahimwala. Ako'y nakikinig sa aking pinuso. Ako ay si Medusa, aking karapina. Di magpapakinig sa sasabihin ng iba. Ay si Medusa, ang ako ang karisma. Aking karisma Narito po kami para malaman ang kasagutan sa pagkawala ng aming ina at ama at kung bakit patuloy ang ginagambala ng masamang espiritu sa kabila ng aking pagkilala sa Diyos. Nasulo, kunin mo ang baso at kandila. Ano ang nanay mo, iya? Teresa po, Maupo kayo at bumilog. Maglaan na buhay tayo patungo sa nakaraan. nakaraan. Teka, pero paano? Ito ay sa tulong ng itim na mahika, mapuso, malagim at delikado. Ngunit kailangan niyo ngayong makipagkaisa sa Diablo upang mabalikan ang nakaraan. Mali ito. Labag ito sa gustuhan ng Diyos. Wala nang ibang paraan, Teresa. Halina! Tama na ang mga sabi. Dasuyo, huwag na huwag mong pagtularan ng iyong ina na makipagkasundo sa kadiliman. Sa itim na mahika, mag-iingat ka rito. Bakit parang nababahala po kayo? Dahil walang kasiguraduhan kung makakabalik pa ako, kung mabubuhay pa ako sa aking gagawin. Ina, inaasahan ko ang iyong pagbabalik. Mahal kita, Ina. Pumunta ka na sa iyong silid. Hindi man ako lubos na naniniwala sa Diyos, pero ipagdasalan ko. Ipatak mo ang iyong dugo sa kailang ito upang malaman natin ang katotohanan sa iyong ama't ina. Sa oras na maramdaman niyo ang pag-atake ng masamang espiritu, ipitan niyo ang paghawa at huwag na huwag digila hanggat hindi ko pa sinasabi. Mali ito! Ayoko! Ayoko na! Matagal mo na itong ginusto, Teresa! Umawa ka! Santa Barbara de la misma Maria Jose, estudia eléctrica, formida la ventura, formida la ventura, formida la ventura. Inulat ninyo ang inyong mga mata. Tayo ngayon ay nasa nakaraan. Ang oras ni na Aldonza, ang inyong ina. Ang iyong ina ay isa sa magigiting na sugo ng Panginoong Jesucristo. Naroon siya, ang babaeng nakaupo sa madilim na sulok. Ako siya sa isang madilim na
sa libo-libong babaeng nandoon. Wala kang isang minuto na hulog na ang loob ko sa'yo. Mamaya na yan. Magpahinga
Pero ang babaeng nasa larawan ay ang una kong minahal bago ikaw. Ang mga batang nasa larawan ay ang mga nauna kong anak. Wala kang hiya! Babyface, anak, patuloy mo iyong ikay. Lagi mong natunang na mahal kita. Mag-iingat ka. Patawarin ninyo ako. Ngunit kailangan ko ng balikan ang aking mga anak at asawa. Hindi na kailangan. Lumayas ka sa pamamahay ko at huwag na huwag ka na magpapakita kailanman. Minahal kitang tunay, Alfredo. Sinanang mo ang tiwala ko sa'yo. Ina, akala ko may gagawin pala ang Diyos ang pagsunod ko sa Kanya. Bakit ito ang ibinigay niya sa atin? Matagal na panahon nanirahan ng tahimik ang dalawa na sina Beatriz at Alfonso. Pagkatapos ng si Alfredo, isang araw, dahil sa kalangkutan at pag-iisip ni Alfonso, siya ay nadulas at nangungusap. Ayos lang ako ba kayo? Ito ang kanyang sinabi kung bakit habang buhay na siyang hindi pwedeng magkaroon ng anak pa. Ito ang sanhi kung bakit siya nabuo. Ngunit paano ko isisilang kung hindi magagawa magkaanak ng aking ina? Hindi patapos ang kwento, Teresa. Ang inyong nakikita ay ang bagong asawa ng inyong ina, si Vargas. Siya ang doktor ni Alfonso. Simulan ng barkado ito. Dahil sa araw-araw na pagpunta ni Alfonso sa ospital, nagkamabutihan sila. Ngunit hindi ito naging madali para sa kanila. May isang malaking na pangyayaring naganap sa inyong mga magulang, Teresa. Ang malaking mong kapanganakan. Parang araw, alam kong iiwan mo niya ako. Dahil hindi ko na alam magdala ng bata sa lihi ng aking karapatan. Oo, baog ako. Pero kaya kitang ipaglaban. Anong sinasabi mo, Alfonso? Mahal kita. Tinanggap kita. Kahit alam kong hindi na tayo magkakaanak. Dahil sa kaligayan ko. Hindi maibibigla ng pagkakaroon natin ng anak ang pagmamahal ko sa iyo. Maaari ka mong umalis, Alfonso, at mag-uusap lamang kami ng aking ama. Vargas, hindi kita pinalaki para lang magkaroon ng asawang baog. Alam mo na kung ano ang dapat mong gawin. Ngunit mahal ko sa ina. Hindi mo man lang ba isa sa alang-alang ang ating lahi? Ang ating lahi o ang iyong karatoya. Kailangan magsilang ng sanggol ang asawa mo. Kailangan lumaganap ang ating dugo sa mga susunod pang henyo at henerasyon upang mas tumindi ang aking kapangyarihan. Dahil sa bawat sanggol na isisilang mula sa ating lahi, ay siya namang paglakas ko at patuloy na maglaganap ng aking teritorya. Ikaw na lamang ang tawag kong pag-asa, Vargas. Tawagin mo na ang iyong asawa kung ano mo ako ang pumalagkat sa kanya. Iyan ang ina ni Vargas. Siya ang pinakamakapangyarihang magkukulang sa bayan. Kaya kanyang bawian ng buwan. Kontrolin ang iyong isipan at lasunin ang buong mong kaluluwa. Siya ang nagpudyos inyong mga magulang na lumapit kay Satanas upang magkaanak sila ni Alfonso, upang isilang ka, Teresa. Ngunit nagkamali sila sa kanilang akala. Alfonso, tumayo ka riyan at tumigil sa pananalangin mo. Walang magagawa ang iyong Diyos. Itinataas ko ang pinakamataas na papuri sa iyo, Panginoong Jesu Cristo. Amen.
upang humingi ng anak sa inyo. Bigyan niyo po kami ng masayang pamilya, ng bata na aalagaan namin mag-asawa. Anong ibig mong sabihin, Lucifer? Panginoon ang tao ko sa kanya! Kailangan ng pamilya kung sino sa inyo ang dapat nakapasilaw sa araw ng pagsilang ng inyong anak. Bunga ko ng kasalanan, Verdusha! Isa ba akong sumpa? Sumagot ka! Sumagot ka! Kagaya ng sinabi ko, hindi ito tapos ang storya. Lumipas ang maraming taon. Dumating na ang panahon ng kapanganakan ng inyong ina. Ang pagsilang sa iyo, Teresa. Saksiyan na ang pinakalagay mo ang kapalaran. Mag-iingat ka, Adelsa. Ako ang mag-aalaga sa magkapatid na Beatrice at Teresa. Beatrice, nasusuidan ka na. Alagaan mo ang mabuti ang iyong kapatid. Babalikan ko kayo. Mahal na mahal ko yung magkapatid. Kanina kayo. Mahal kong kapatid, binuran sa mura ang aking memorya upang maitago sa iyo at
na inyong anak. Panginoon, narito po ang katawan ni Aldonza, ang aming handog upang mabuhay ng matagal ang aking apo na si Teresa, upang nanatili pa rin ang aking Victoria. Dahil sumunod kayo sa aking kahilingan, hindi mamamatay si Teresa sa habang panahon. At matatili ang iyong Victoria na sa ating kasunduan. Rico! Ina! Ina! Tulungan mo ako. Anak ko! Buhay ka! Ngayong buhay ka, mas lalakas ang aking Victoria. At tuluyan kong mawasakin ang buong mundo. Lilikha ako ng mga mamamatay tao. Taong mahaman sa pera. Mga taong sinungaling. Sa Victoriang binigay sa akin, lalagyan ang kasamaan. Dadaan ang kalutuan ng kasalanan dito sa mundo. Kailangan magkaroon ng anak ni Teresa sa lalong madaling panahon upang tuloy-tuloy ang pagsalin ng ating lahi. Kaya focus mo ng iyong Victoria. Dahil ngayon ay nakabalik na sa kasalukuyan. Ganito siya. Ako'y nagpapahala sa kalagayan ng aking kapatid. Beatrice, huwag kang mag-alala. Lalaban ako. Lalabanan ko ang kasamaan. Ang sumpa na nananalaykay kay Zamora sa aking dugo. Biktima lang ako. Biktima ako ng walang taong demonyo na si Zamora. Diyan ka nagkakamali, Teresa. Teresa, anak ko. Ina! Ina! Hindi mo ako makakawakan dahil isa na lamang ang Espiritu. Binaba ako ng Panginoong Diyos upang ibalita sa iyo ang katotohanan. Katotohanan ano? Hindi ka tunay na katugo ni Zamora at ni Vargas Teresa. Nananalaykay sa iyo ang banal na dugo ni Jesucristo. Hindi niyo na ako sa Diablo. Hindi kita kay Jesucristo, Teresa. Hindi kita maintindihan at hindi kita pinanalangin sa Diyos, Teresa. Jesus namin ang makapangyarihan sa hindi pwedeng mangyari. Mahabang Diyos sa lahat. Alam ko kung imposible na magkaroon ako ng anak. Ngunit hindi imposible sa iyo na gumawa ng mirakulo. Bigyan mo na ba ako ng isang anak? Kagaya ng ginawa mo kay Maria. Jesus, ibagsak mo ang mirakulo sa akin. Tanggapin mo, Aldonza, ang aking mirakulo. Bibigyan kita ng isang napakagandang anak. Ito ang suli ko sa katapatan at kabutihan ng iyong puso. Tanggapin mo
para mas maging masaya ako. Tayo, bilang pamilya, pagbigyan mo na ako. Ina! Pagbigyan mo na si Itay! Ayaw ko na muling mawala ng ama! At nais ko rin magkaroon ng kapatid! Sumama na kay Isabela ng mga ama na yun. Dahil kinangaan ang kapahirap iyong kapatid na si Beatrice. Wala akong magawa kundi protektahan. Ngunit hindi mababago ang anak ng Jesucristo, Teresa. Hindi ka anak ng sino man. Hilingin mo sa Diyos ang kapangyarihan ng pagbabagsak sa palamigtan ng Zamora. Isa sa milagro! Isa sa malaking milagro! Panginoong Jesucristo, isang malaking utang ang aking buhay sa iyo. Hayaan mo isuko ang aking isip, laman at kaluluwa sa inyong aking trono. Ibuhos mo ang iyong kapangyarihan, kapangyarihang umaalam, sumisikap, lumalagaw at nagliligtas. Palakasin niyo ako dahil sa oras na ito, mata sa mata, ngipin sa ngipin, karatorya sa karatorya. Haharapin ko ang mahihinang nilalang ni Satanas. Wawasan ko ang anumang sumpang nananalitay. Susunugin ko ng buhay ang sino ang diablo ang magtatangkang pumatay. Tanggapin mo ang Trattoria mula sa ating Panginoong Jesucristo. Jesus! Tinanggap kita sa aking buhay! Jesus! Ikaw ang kailan ko! Jesus! Tinanggap kita sa aking buhay! Jesus! Ikaw ang kailan ko! Tanggapin ninyo ang ihip ng malaking Kristo! Ihip na magpapalaya sa inyo! Tanggapin niyo siya! Maraming salamat sa iyong buhay, aking kapatid. Salamat at pinalala mo sa akin ng Diyos. Ganun din mo, Teresa. Maraming salamat. Ibinalikan mo sa akin si Jesucristo. Sigurado pinaghahandaan ka rin ni Zamora sa oras na ito, Teresa. Isabi ko para sa mo ang lakas na nagmumula sa Diyos. Hallelujah! Oh, mga bata! Dahan-dahan! Huwag masyadong lumuli. Oh, Bini-Bini! Nagbabalik ka! Zamora! Huwag ka! Huwag mong idamay ang mga bata! Kilala kita bilang aking tunay na ina! Tinalagaan mo ako! Ibigay mo lang ang aking ibig! Wala tayong
Gagana lamang ang iyong kapangyarihan sa mga taong walang pagkilala sa Diyos, sa mga taong inosente, at sa mga taong